Dahil sa sobrang ganda ng dalaga. Mula pagkabata ay tinatakpan na niya ang kanyang mukha ng buhok. Ang kanyang malamig na pamilya ay hindi kailanman nalaman kung ano talaga ang kanyang hitsura. Ang atensyon ng buong pamilya ay nakatuon lamang sa kanyang magandang ampon na kapatid. Ngunit hindi inaasahan na sa mismong ika-18 kaarawan ng dalaga, hayagan niyang ipinakita ang kanyang buong mukha. Paano nangyari ito? Ipinakita na niya ang kanyang mukha. Ibang-iba na talaga ang kanyang aura ngayon. Napakaganda ng mahal kong anak. Mukha siyang isang diwata. Ngunit hindi inakala ng mapagmataas na pamilya na ang dalaga ngayon ay hindi na ang dating anak na sunod sa Niren lamang. Ang totoo pala, ang identidad ng dalaga ay si Zuan Yin Shenjun ng sinaunang panahon. Kahit ang emperador na may pinakamataas na katungkulan ay kailangang magbigay pugay at sumunod sa kanya. Ngunit habang inaalayan niya ng dasal ang mga pumanaw na kaluluwa, ang pagkaputol ng kwerdas ng kudyapi ay nagdulot ng gulo sa kanyang enerhiya. At siya ay nawala sa kanyang sarili. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ay naging isa na siyang gamit sa subasta sa modernong mundo. Nais sana ng dalaga na bumalik gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang natitira niyang kakaunting lakas ay hindi sapat para magawa niya ito. Dahil wala siyang magagawa, kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Saktong nakita niya ang isang lalaki sa ibaba, na may pagkakahawig sa emperador ng sinaunang panahon. Kaya ginamit niya ang natitirang lakas para basagin ang salamin. At nilagot ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Lumakad siya sa harap ng lalaki. At diretsyong nagtanong, interesado ka bang bilhin ako? Nais sana ng assistant na tanggihan siya para sa CEO. Ngunit hindi inakala na agad na pumayag ang lalaki nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa kakaibang kilos ng lalaki, kailangang ipaalala ng assistant. Nandito tayo para bumili ng gamot, hindi para bumili ng tao. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko napigil ang sumunod sa utos niya. Pagkaalis ay nalaman ng assistant ang impormasyon tungkol sa dalaga. Doon lamang niya nalaman na ang dalaga ay ang tunay na anak na noalay simula pagkabata. Kailan lang siya muling nahanap ng kanyang pamilya. Ngunit dahil sa pagiging mahiyain ng dalaga, ay hindi siya gusto ng kanyang pamilya. Ihatid niyo ako pauwi gamit ang panulat ng amo niyo. Kinuha agad ng dalaga ang panulat ng amo at itinusok sa kanyang buhok. Bilang panggayak, sa kanyang mapagmataas na kilos na ito, nasaan ang sinasabing pagkamahiyain? Ibang tao ito. Noong nais sana niyang iwan ang dalaga at umalis na. Ngunit sa isang salita ay tinukoy ng dalaga ang kanyang malubhang sakit. At sinabing bukas ay muli itong lulubha. Dahil sa pag-aakalang puro kalokohan ang sinasabi nito. Agad na lumapit ang assistant para turuan siya ng leksyon. Ngunit sa isang kumpas lang ng kamay ng dalaga, ay bigla itong napatigil at hindi na nakagalaw sa pwesto. Sa murang edad niya, bakit napakatindi ng kanyang aura? Binibining Wen, pakisuyo pong sumakay na sa kotse. Ngunit pagka-uwi pa lamang ng dalaga sa bahay, ay natuklasan niyang angkay sa isa niyang silid. Ay inagaw na ng kanyang tusong ampon na kapatid. Paging ang kama ay puno na ng mga mamahaling bag ng ampon. Nais sana niyang utusan ang katulong. Naitapon ang lahat ng gamit sa loob ng silid. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ampon na kapatid. Nagalit na sumugod sa loob. At nagtanong, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang itapon ang mga gamit ko? Ako ang magpapasya sa sarili kong silid. Dahil lamang sa kanyang tingin. Bakit wala na akong masabing kahit anong maganda? Sakto naman sa sandaling iyon. Ay dumating ang kanilang ina dahil sa ingay. Agad na nagpanggap na kawawa ang ampon. At tumakbo sa harap ng kanyang ina. Para pagbintangan ng dalaga na nais itapon ang kanyang mga gamit. Wala nang panahon ng dalaga para magpaliwanag sa kanila. Susuklon siya sa pagpapanggap na inosente ng kanyang ampon na kapatid. Kaya sa isang pitik lamang ng kanyang daliri, ay hindi na napigilan ng ampon ang kanyang sarili. At sinimulang sampelan ng kanyang sariling mukha pakaliwat pakanan. Sa tindi ng galit ng ampon na may namamagang mukha, kaya naman pagsapit ng hapunan, ay binalak niyang hayaan ang mga magulang na maghayganti para sa kanya. Sino ang mag-aakalang nang magbihis ang dalaga? At lumitaw sa harap ng lahat, ay agad na nabighani ang buong pamilya sa kanyang kagandahan. Dahil dito, nakalimutan na ang binalak na paghihiganti. Nang makitang nanganganib na ang kanyang katayuan, syempre ay hindi papayag ang ampon na matapos na lang ang lahat. Kaya palihim siyang pumasok sa silid ng dalaga. Sa balak na lasunin siya. Ngunit bago pa man siya makakilos, ay biglang sumulpot ang dalaga. At binusalan ang kanyang bibig gamit ang isang mansanas. Pagkatapos, sa isang iglap lamang, ay bigla silang napunta sa rooftop ng gusali. Dahil sa takot ay halos mawalan na ng malay ang ampon. Ay tatalon dito sa gusali.
Magpadala kayo rito ng ambulansya. Pagkasabi noon ay direkta siyang itinulak ng dalaga pababa. Buti na lamang at hindi masyadong mataas ang palapag. Nabalian lamang siya ng binti. Ngunit nang nais sana niyang humingi ng tulong sa kanyang kuya, ay hindi nakinig sa kanya ang kanyang kuya. Sa halip ay tinanong siya nito, kung bakit siya nasa silid ng dalaga sa kalagitnaan ng gabi, para itago ang kanyang balak na paglason. Wala siyang nagawa kundi magsinungaling sa kanyang kuya, na, naglalakad ako habang tulog. Naglalakad habang tulog, HMM. Paano mo malalaman na si Wen Chen ang nagtulak sa iyo kung tulog ka? Ah, alam ko na. Nadulas ka habang tulog at nahulog ka ng kusa, tama ba? Siya talaga ang nagtulak sa akin pababa. Pero ngayon ako pa ang may kasalanan. Nakakainis talaga. Pagkatapos turuan ng leksyon, ang malikot at tusong ampon. Doon lamang naalala ng dalaga, na oras na para lumubha ang sakit ng lalaking iyon ngayong araw. Kaya sa isang iglap ay nakarating siya sa ospital. Pinagalitan siya ng kanyang ama kung bakit ngayon lang siya dumalaw sa ampon. Ang ingay mo. Hindi pinansin ng dalaga ang pangangaral ng kanyang ama. At diretsyong naglakad patungo sa operating room. Naguluhan ng buong pamilya sa kanyang ginawa. Kaya naman agad silang sumunod sa kanya. I-revive ang anak ko sa loob. Anong balak mong gawin? Hindi siya mapapagaling ng mga taong nasa loob. Ako lamang ang makakapagligtas sa kanya. Dahil sa takot na madamay sa gulo, ay agad na hamarang ang ama ng dalaga. At sinabing wala talagang alam sa medisina ang dalaga. Sumang-ayon naman ang tusong ampon sa sinabi ng kanyang ama. Paano magkakaroon ng alam sa medisina ang isang katulad mong estudyante? Kung sakaling maantala mo ang paggamot kay Master Joe, ay hinding-hindi ka papatawarin ni Lord Joe. Habang ang lahat ay nag-aalinlangan sa kakayahan ng dalaga. Sino ang mag-aakalang ang assistant ng lalaki ay magsasalita ng ganito? Sinabi niyang ang dalaga ang humula kahapon, na muling lulubha ang sakit ng amo ngayong araw. Doon nakakita ng pag-asa ang pinakamayamang tao. Kaya agad siyang pumayag, nahayaan ang dalaga na gamutin ang kanyang anak. Hindi na nagatubili pa ang dalaga. At diretsyong itinulak ang pinto ng operating room. Pinahinto niya ang kanyang kuya na nagsasagawa ng paggamot. At sinabing sa ginagawa nila ay lalo lang nilang mapapatay ang lalaki. Nais sana siyang palayasin ng kanyang galit na kuya. Ngunit sa isang orasayon ng dalaga ay hindi na ito nakagalaw. Sa kinalalagyan niya, pagkatapos, ay sinimulang isalin ng dalaga ang kanyang enerhiya sa katawan ng lalaki. Laking gulat ng matandang direktor sa kanyang nasaksihan. Ayos na. Maayos na ang lagay niya. Ngunit pagkaalis pa lamang niya, ay hindi lamang hindi nagising ang lalaki, kundi tumigil din ang paghinga nito. Dahil wala nang magagawa, ay dahan-daang inilabas ng kanyang kuya ang lalaki. At ibinintang na ang dalaga ang naging sanhi ng pagkakaantala ng paggamot. Kaya naman nabigo ang operasyon. At hindi naisalba ang buhay ng lalaki. Dahil dito ay naisip niyang ipahuli sa pulis ang dalaga. Sinabi ng ina na handa siyang managot para sa dalaga. Ngunit agad na sinabihan ng ampon ang kanyang mga magulang. Agad nang itakwil ang dalaga. Agad na pumayag ang ama dahil sa takot na madamay sa gulo. Ngunit sa gitna ng matinding panganib na ito, ay napansin ng pinakamayamang tao na gumalaw ang daliri ng kanyang anak. Ang anak ay naglakbay sa walang hanggang oras at espasyo.